Alam niyo mga kababayan, umiinit ng umiinit ang awayan po, ang sagutan po ni VP Sara Duterte at itong tagapagsalita ni Marcos. Ito pong spokesperson ni Marcos na si Aling Claire. Yung taga-kanto, si Aling Claire. Abay, nainit ho ang talagang sagutan nila. Pero sa totoo lang, ang nakakainit ho ng ulo. Yung mga sagot nito ni Aling Claire. Oo, sobrang nakakainit ng ulo. Kaya nga ngayon, bago tayo magsimula, uminom muna kayo ng mga gamot ninyo na anti-high blood, O yung mga maintenance ninyo, inumin nyo na muna. Ako nga, gusto ko nang magpatingin. Kasi sa araw-araw kong napapanood si Aling Claire, feeling ko nagkakaroon ako ng high blood. Kailangan ko na ata ng maintenance. Kasi grabe yung mga kababayan, talagang parang, alam mo yun, parang ganun Alam mo, kaya nga yung reaction ni VP Sara Duterte, ganun na lang parang, ganun, parang ganun. Kung pwede ko lang lagyan yun ng salita yung paghinga ni VP Sara Duterte. Abogado ka pa man din. Di ba ang ganun? Di ba? Kasi mga kababayan, ilang beses na nating napatunayan, na sobrang sablay ni Aling Claire. Di ba? Eto, meron na naman siyang sobrang sablay. Hindi ko alam kaya nga ang titulo ng ating ngayon may sabwatan ba sa media at ng Malacanang para siraan si VP Sara Duterte? Meron ba sa tingin ninyo? Hindi, ako nagtatanong lang ako May sabuatan po ba sa media at ang Malacanang para ho siraan si Vice President, soon to be President Sara Duterte? Ano sa tingin ninyo? Ako kasi parang akong merong nakikitang tila sabuatan. Halimbawa na nga lang yung nilabas ng GMA, ABS-CBN, Manila Standard. Actually, yung Philippine Star naglabas din kaya lang ang bilis na delete. Ang bilis na delete. In-announce nila na kesyo tinanggihan daw ng Australia yung kahilingan ng kampo ni Pangulong Duterte na doon i-release o doon na parang mag-house arrest o basta nandun sa Australia, doon dalhin yung interim release ni Pangulong Duterte. Sabay-sabay ho sila naglabasan yan Talagang sabay-sabay ho sila naglabasan. Tapos, ang kakataka mo, mismong si VP Sara Duterte, nakakaalam kasi siya nagko-coordinate ng mga abogado doon sa ICC. Sabi doon, paano kami tatanggihan? Hindi nga namin na pinadalan application. Wakakala nyo, nagbibiro ko. Yun talagang sabi. Hindi tayo nagpapadala ng application doon. Bakit tayo tatanggihan? Yun yung nakakapagtaka doon. Tapos nga, ang sinasabi doon, kesyo daw nagpunta si VP Sara Duterte doon. At gustong makipag-meet doon sa Prime Minister nila, ngunit hindi daw binigyan ng pagkakataon. Ang paliwanag po ni VP Sara Duterte doon, matagal na silang nagkita nung Prime Minister nung nagpunta sa Pilipinas, yung taga-Australia. Kaya nung nandun siya, nais niya mag-courtesy call. Kasi bilang Vice President at bilang para bagang yun ay courtesy, ika nga. Ibig sabihin, kailangan mo talaga yung kung ikaw ay isang mataas na posisyon sa gobyerno, dapat pagpupunta ka sa bansang ito, lalo na kung ang posisyon mo is second to the highest in our country, which is the Vice President, magsasabi ka parang, ma'am, makikiano po ako, para bagang alam mo umiihi ka. Anong umiihi ba, Natbay? Hindi, di ba? Tayo nga, pag umiihi tayo, tabi-tabi po, sa nuno sa punso. Ganun nga tayong kaugalian nating mga Pilipino Kahit doon sa punso, nagkikertisi pa tayo Wiwiwi ka na lang. Tabi po, nuno sa punso, ganon, di ba? Okay, how much more po ito? Vice President natin ito, tapos syempre magke-courtesy call siya para bagang
Ma'am, nandito po ako sa inyong bansa. Salamat po sa mga kapulisan na tumulong sa aming rally, nag-assist po sa amin. Maraming courtesy call ang tawag doon. Sabi nung iba, tinanggihan daw si VP Sara Duterte kasi nga daw dahil dun sa ICC. Nag-conclude kagad sila even without talking to the Prime Minister of Australia. Ganun tayo katarantado eh. Ganun tayo katarantado na para bagang lagi natin pinangungunahan ng ibang bansa. Alam nyo, kung tayo namumulitika, ang ibang bansa hindi po mahilig sa politika. So wag kagad natin politikahin yung mga ganyang klaseng akto. Siyempre, mga kababayan, biglaan lang naman po yung schedule ni Mama VP Sara Duterte sa Australia. Pero siyempre, para ho courtesya, magbibigay siya ng mensahe doon sa Prime Minister na pupunta po ako dito, dadaan lang po ako dito. Ang problema, maybe the Prime Minister has her own schedule na, di ba? Baka meron na siyang schedule na, at yun naman na sinabi ni VP Sara Duterte. Nandun lang siya not to talk about ICC, not to talk about anything. Kasi nga, di nyo napansin, paulit-ulit na sinasabi ni VP Sara Duterte, with regards to the ICC, you ask the lawyer. Kasi yung lawyer, parang pinagbawalan magsalita yung family members. Which is, I understand. Kasi nga, alam mo naman ng mga puti, alam mo naman yung mga ganyan, di ba? Pag sinabi mong strictly lawyer lang ang pwedeng magsalita, hindi na pwedeng magsalita yung iba. Sa Pilipinas lang naman yung may bulong ang nagaganap eh. Pag sinabi sa'yo, wag mo sasabihin yan sa kaibigan mo ha. Puta, kinabukasan, nakipag-inuman din sa kaibigan. Alam mo ba, sabi na yan, putang nasabi sa'yo, ganito ka daw. Pero wag mo sasabihin ha, na sinabi ko sa'yo ha. Tayo na naman mahilig sa ganun eh. Sa ibang bansa may honor sila pag sinabing wag kayo magsasalita, hindi magsasalita. Tayo lang naman yung sa politika natin na kumuha ng spokesperson doon sa tawag dito, doon sa impeachment ni VP Sara. Di ba kumuha yung mga congressman, yung puting buhok na abogado? Yung prosecutor, kumuha sila ng spokesperson para tagapagsalita nila sa impeachment. Pero yung mga congressman naman nila, yung mga prosecutor naman nila, kanya-kanya pa rin ang daldalan. Ayan yung mga ganyan, only in the Philippines yan. Yung andadaldal na mga politiko, only in the Philippines. Pero kasi pagka ang kausap mo na, ibang lahi na, hindi ko sa minamalit ang Pilipino ha, pero ganun talaga sa ibang lahi na pag sinabing do not talk about the case, do not, kasi strategy yan ng abogado. Ang abogado hindi lang talino. Merong strategy ginagawa yan. So, wag natin pag-uusapan. Yun ang sinabi niya. Hindi talaga nila pag-uusapan yun. So, sa tingin ko, malaking bagay na hindi talaga kinausap ni VP Sara Duterte ang Australia para makipag-negotiate. Kasi nga po, mga kababayan, yung abogado lang ang maaaring makipag-negotiate with regards to the cases of PRRD sa ICC. Eto na namang mga hindot na mga media, sabay-sabay ho silang naglabasa ng balita. Dininay ng Australia. Tapos, anong source? Anonymous source. Utangin na shit. Gusto nyo gawin ko rin yan? Hindi, gusto nyo gawin ko rin yan sa boss ninyo? Halimbawa lang, sabihin ko lang. Yung may-ari ng na stasyon, gumahasa ng basketball player. Source, anonymous. Hindi, halimbawa lang. O yung isa pang istasyon, merong ginahasa sa kanilang penthouse ang kanilang boss. Ang ginahasa nila ay yung artistang si Ganere. Tapos sasabihin ko, source, anonymous. Kasi ganun lang ginawa nila eh. Tinanggihan ng Australia, source, anonymous. Unidentified source.
Akala ko ba supposedly meron kayong journalism ethics na sinasabi? Pero pag kayo nagbalita, anonymous na yung source ninyo. Oh. Di ba? Buti pa nga yung si Rene. Si Rene na bumaligtad ng kanyang statement. Di ba? At least kita mo sa yung source mismo. Dinefine niya isa-isa. Sinong kumausap sa akin? Ito. Sino from the office of the president? Ito. Sinong nag-coordinate? Ito si, kasama dito si Torre. As in, detalyado. Hindi ko sinasabing totoo. But at least detalyado. Tama, mali. Di ba? At least detalyado. Sandali. Yung na mga balita na tinanggihan ng Australia. Anonymous ang source. May isa pa. Actually, pinalagpas na nga natin yan eh. Yung sinabing humingi daw ng political asylum si Pangulong Duterte sa China. Saan nila nakuha yan? Anonymous source. Tapos biglang tinanggi ng China. Di ba? Tapos sasabihin ninyo, vlogger lang ang nagpapakalat ng fake news. Gago! Oo, natuniwala ako. May ibang mga vlogger na nagpapakalat ng fake news. Ang marami dyan, lalo na mga tanso. Puro fake news yung mga yan eh. Mga pinklawan tsaka yung mga terrorist vlogger. Mga puro fake news yung mga yan. Pero ngunit natapot subalit, wag natin sabihin na mga media hindi. Ang daming media dyan, nagpapakalat ng fake news, sasabihin lang nila anonymous source. Mga ganun, huwag na tayo paututan. Ito, halimbawa nito. Bibigyan ko kayo ng sample napakatinding fake news. Ito. Screenshot lang muna ng video bago yung balita. Ayan. Kita nyo yan? Ano yan sabi dyan? Sige nga, basa. Pilipinas o China? VP Sara, I am not pro any country at all. Putang ina. Fake news na fake news. Papatunayan ko sa inyo kung bakit fake news to, ha? Papatunayan ko sa inyo kung bakit fake news to. At mantakin mo, ang nagkarga nito, ay walang iba kung hindi yung taga-Malacanang o yung tagapagsalita o yung opisyal na tagapagsalita dyan sa Malacanang. Pakinggan natin, ha? Ano raw kaya ang amoy ng leader na hindi nagmamahal sa bayan? Yan ang parinig ng palasyo kay VP Sara Duterte na inaakusang maka-China raw. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halig. Anong pipiliin mo, Pilipinas o China? Sagot dyan ni Vice President Sara Duterte. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries. Hindi lang sa China. May maanghang na banat dyan ng palasyo. Tignan mo kung paano nila tinwista. Hindi daw, sabi ni VP Sara Duterte, hindi daw siya pro-China or any countries at all. Ito ang twist nila. Sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika. Dinamay mo pa yung bayani ko. Nananahimik na, dinamay mo pa. Napakawalang nga mo din, no? Huwag mo na idamay yung bayani ko, hindi mo maintindihan yung sinasabi niya. Ay masahol pa sa hayop at malansang isda. Ano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? Gago! Alin doon sa statement ni VP Sara Duterte na sinabi niyang hindi niya mahal ang bansa niya? Dahil ba sa sinabi niyang I am not pro any country at all? Yan ba ang dahilan kaya mo sinasabing hindi niya mahal ang bansa niya? Alam mo ba kung ano yung konteksto niyang statement niyang yan? Ito rin TV5 kumagsalsal din eh. Salsalero din kayo eh. Alam niyo ba kung anong pinanggalingan niyang statement na yan? Ay, pe-play natin yan unya-unya. Patapusin natin ito mga katarantaduhan nila. Ano kaya ang kanilang amoy? Yun lang po. At kung si Pangulong Bongbong Amoy Marcos Dior. raw ay proud sa pagiging Pinoy, bakit daw hindi ito magawa ni VP Sara? Ang Pangulo po taas noo at ipinagmamalaki na siya ay
pro-Philippines. Sinabi niya na he will not yield even an inch of our territory. Matatanda ang iginiit ni Castro na pro-China ang mga Duterte matapos batikusin ni VP Sara ang foreign policy ng Administrasyong Marcos. Hindi naman din sikreto ang pagiging malapit sa China ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero giit ng bise, walang dapat kampihang bansa ang Pilipinas. You stand on your own and face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. You don't lean towards another superpower and say na, oh, please help me because he is bullying me. Ano yun? We have our Filipino pride. Pero kung totoong wala raw kinakampihan ng mga Duterte, bakit laging tikom daw si VP Sara sa usapin ng West Philippine Sea? Sa pahayag ni House Deputy Majority Leader. Alam mo kung bakit tikom? Alam mo? Ortega, alam mo kung bakit? Bumalik ka sa konstitusyon natin. Bumalik ka doon. Mambabatas ka, hindi ka marunong magbasa ng konstitusyon? Pinaiinit mo yung ulo ko aga-aga? Kasi po, nakasulat sa konstitusyon natin, only the president, ang chief architect pagdating sa foreign policy. Alam mo kung bakit nilagay doon? You know the heart of that law? That particular law? Because napaka-sensitive ng foreign policy or foreign relation. Ibig sabihin, pagdating sa relasyon natin sa ibang bansa, napaka-sensitibong bagay niyan. Kailangan napaka-ingat natin. Bilang opisyal ng gobyerno, dapat napaka-ingat natin magbitaw. Especially if you are part of the executive branch. Bakit kanyo? Kasi nga po, it can create wars, it can create conflict, economic conflict, it can create problems. That's why inilagay sa ating konstitusyon, the chief architect of foreign policy is the president only. President only. Meaning, with your indulgence, ang ibig sabihin po nun, huwag ka nang dumaldal dahil mag-create ka lang ng confusion sa statement ng presidente. Huwag ka nang magsalita. Kayo lang naman ang sausaw ng sausaw. Tas gusto ninyo, yung hindi sumasawsaw ay sumausaw. Ano ba? Dahil mahina si Bongbong Marcos? Kaya kailangan ninyong tulungan siya? Gago! Mahina ba siya at hindi niya kayang magbigay ng strong statement? Kaya kailangan yung pumutak ng pumutak? Gago! Hindi, yun lang ang ibig ko sabihin. Bakit mo kailangan dumaldal? Na pati ito, pinakikialaman mo, hindi naman ito, trabaho mo bilang mambabatas. Ang trabaho mo, gumawa ng batas para ang buhay ng mga bawat Pilipino ay maayos, maganda, komportable. Yun ang trabaho mo. Hindi dumaldal pagdating sa foreign policy. Gago! Munti ka na kitang matawag na animal ka, pero hindi ko na lang itinuloy. Ayoko. Di ba? Naintindihan mo ba yan? Mambabatas ka, hindi mo maintindihan yan. Ganon na ba kahina ang kokote mo? Ganon ka na ba kabobo para hindi maintindihan yan? Na sensitibo yung bagay na yan. It's a foreign policy that only the president, hindi ako nagsabi niyan, konstitusyon po nagsabi niyan, na ang maaring maging tagapaghubog ng relasyon sa ibang bansa. Kaya dapat shut up po si VP Sara Duterte. Shut up po siya. Unless narinig mo siyang binanata niya Amerika. O binanata niya ibang bansa. Hindi ho siya nangingialam. Bakit siya mangingialam? Foreign policy yan eh.
foreign relation yan eh. Dapat yung relasyon natin sa mga ibang bansa, presidente lang. Bilang vice president, respeto. Kayo hindi marunong rumispeto kay Marcos. Porket alam ninyong, di nyo nire-respeto. Buti pa si BP marunong magrespeto. Hindi, kahit ako, mabibuisit ako sa'yo. Kunwari ako presidente o ng kumpanya. Hindi, halimbawa, ako presidente ng kumpanya. Halimbawa lang. Tapos yung vice president ko, nagdidesisyon pagdating sa mga bagay na akin lang. Ano yun? Pakikipag-usap sa gobyerno, halimbawa lang. Pakikipag-usap sa mga kalaban. Kung sa akin lang na atas according to our law, abay, mabibuisit talaga ako. Hampasin ko sa mukha yung mangingialam na vice president. O baka kinabukasan, kasi kunwari lang sa kumpanya ito, sisisanting ko kagad yung animal na yun. At kung ikaw yun, bunutin ko yung mga biguti mo. Kunwari lang kunwari nasa kumpanya tayo, tas pakikialaman mo yung mga desisyon na akin lang. Bunutin ko, isa-isay ko yung bigote mo, ilagay ko dito. Di ba? Sir Paulo Ortega, hindi pa ba sapat yung sinasabi nila na biyaya kay Tamba? At kailangan pa talagang dumaldal. Hindi, ako nagtatanong lang ako Ito'y tanong lang, hindi naman ako sigurado diyan. Sabi nga niya, may alleged daw ako nagtatanong, hindi pa ba sapat yun? Kung totoo man yun, kailangan nyo pang bumanat sa mga Duterte para madagdagan. Di umano, allegedly, sabi nung iba. Hindi ako nagsabi. madalas ay katahimikan lang daw ang nakukuha natin mula sa bise habang nilalabag na ng China ang ating teritoryo. Giit pa ni Ortega, ang record ni VP Sara ang makakapagsabi na pro-China ang kanyang pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Eto bibigyan ko kayo ng konteksto para dun sa mga tangang komento ng komento patungkol po doon sa ito yung issue niya. Pilipinas ba o China? Tangina, maling-mali eh. Alam mo, dito mo maintindihan talaga na tinitwist nila at nagkakaisa-isa sila para siraan si BP Sara Duterte. Takot talaga sila kay BP Sara Duterte dahil palapit na ng palapit yung 2028 eh. Takot sila. Pilipinas o China? Bear with me. Kailangan natin panoorin yung simula hanggang dun sa dulo na pinag-usapan yan. Kasi dito makikita nyo yung context. Sabi ko nga sa inyo paulit-ulit eh. Pag kayo nakapanood ng balita na tila confusing, sandali, parang may mali. Panoorin ninyo yung buong interview. Panoorin ninyo pati yung tanong. Para malaman ninyo kung saan ang gagaling yung sagot. Kung titignan mo lang, chachap-chapin mo lang yung sagot, para lang masatisfy mo yung gusto mong palabasin na pro-China si BP Sara Duterte, mali po yun. Fake news yun. Fake news po tawag dun. Kaya nga dito, enhance po natin yung audio. Magaling tayo pagdating sa mga audio. Hindi ko ginamitan ng AI ito ha. Ibig sabihin, ginamitan natin ng compressor, noise reduction para mabawasan yung ingay at mailakas yung nag-i-interview, yung sinasabi ng interview. Tapos nilagyan natin ng caption. Inano natin sa caption. Ito, panoorin ninyo ha. Mapaka-importante. Kasi right now, parang ang iniisip ng ibang bansa ngayon, parang palikasan yung pati mga citizens abroad sa, of course, nangyayari gulo. I know, merong ceasefire ngayon, may truce na yun, pero hindi natin sure kung gaano katagal yung truce na yun. Pero pinofocus ko sa Pilipinas, politika, ang haba ng tanong. What's your take on this po? Kasi parang dapat iniisip po ng gobyerno. Sinagot mo na eh. Yung nagtanong, siya na rin na nagsagot. Biro lang kung sino man to nagtanong na to, hindi ko kilala. Next time, pag nagtanong ka direct to the point. Pangalawa, wag mong sagutin yung tanong mo. Natin, means kapakanan naman mo yung kapakanan din ng ating mga consumers, lalo nagtataas yung presyo ng gas ng oil. Anong konteksto ng tanong? Paikliin natin yung tanong. Ma'am, ano masasabi nyo sa gera doon sa Middle East? Kahit meron na silang quote-unquote peace.
Anong konteksto? Anong gusto nyo mangyari? Ano sa tingin ninyo? Paano mga OFW? Yun ang tanong. Ganun lang kasimple. Medyo mahaba-haba kasi yung tanong niya. Okay? Anong sa tingin nyo dapat gawin ng gobyerno sa mga OFW dahil naipit sila sa gera kahit na may ceasefire? Ito sagot. Ano konteksto? Paikliin natin. Gera sa Middle East. Yan ang pinag-uusapan. Yan ang tanong. Anong gagawin ni VP Sara Duterte sa mga OFW? Totoo yan, no? Kaya doon sa aking mensahe kanina, kung nakita nyo sa aking speech, ay sinabi ko na unahin natin ang bayan. Huwag yung pansariling interes. Ano daw sinasabi? Unahin natin yung bayan. Kasi kasama din pala doon sa tanong, yung habang nagkakaproblema sa Middle East, habang nagyegera OFW, ay namumulita itong gobyerno. Kaya nga ang sabi ni VP Sara Duterte, yan nga yung sinabi ko sa speech ko. Huwag nating unahin ang politika. Unahin natin yung ating bayan, mga kababayan natin. At sigilan natin ang pang-aatake sa politika. But personally, ma'am, how to score? So yun lang yun. Itigil na yung politika. Unahin natin sarili natin. Yung tayo, yung Pilipino. So kinakampihan niya Pilipinas, tayo mga OFW. Unahin kesa sa interes ng politika. Action or so in action ng Marcos government, investigation ng yan ang pangalawang tanong, tinatanong. Ano sa tingin mo ang ano masasabi mo sa ginawa ng gobyerno regarding sa gera sa Iran? Ito sagot. It's a little too late. Too little too late pala. Too little too late. Too little too late again. Madaling salita, late. Reactive, hindi active. Iba yung reactive. Yung reactive, nagre-react ka lang sa pangyayari. Iba yung active. Yung active ka, wala pang nangyayari, meron ka nang ginagawa. Dapat kasi the moment na nag-release na ng missiles or nag-launch na ng missiles ay meron ng plano kung ano ang gagawin para sa mga Pilipino na gustong lumikas. Hindi yung aantayin pa kung kailan sarado na yung borders, nawawala na yung nagka-cancel na ng flights, ang mga airspaces doon sa bansa na malapit sa kaguluhan. So, dapat kasi nagplano, hindi naman surprise yun. Alam naman nating lahat na mangyayari yon kasi nagsabi na silang dalawa na mag-aaway sila. Yung dalawang bansa ba, nagsasabi na sila. Kaya hindi siya sorpresa sa buong mundo. Saka yung pagtaas ng presyo ng krudo, hindi din nakakagulat yon sa ganun na pangyayari. Una, sinasabi ni VP Sara Duterte, matagal na yan eh. As a matter of fact, that is true. If you would study Iran and Israel, actually, kasi po yan ang ating isa sa mga inaaral ngayon, yung so the significance of and the biblical perspective of war in Iran and Israel. Matagal na po yan. As a matter of fact, ilang beses na nag-warning ang Israel. At nagsabi pa sila ng date. Sa date na to, kailangan itigil nyo yung paggawa ninyo ng nuclear. And there are instances wherein mas lalo pang hindi sinunod ng Iran ang Israel. Okay? So, nung nagbigay na ng date, ang sinasabi ni VP Sara Duterte, sandali. Alam na natin yan eh. Binabalita na yan sa buong mundo. As a matter of fact, in-announce pa yan ni Trump. Pinipigilan niya nga ang Israel nung una, pero eventually, kinampihan din niya at sinasabi niyang, wala kayo kasi. Parang ganun. In other words, ako, I do not want to give my opinion on that matter. Ang punto lang kasi diyan, matagal na po yung pinag-uusapan. Ang ating gobyerno, walang ginawa ko hindi
siraan lang si VP Sara Duterte. Siraan si Pangulong Duterte. Siraan din ng lahat ng kaalyado ni Pangulong Duterte. Yun ang priority ng ating gobyerno. Yan ang sinasabi ni VP Sara Duterte. Sa Middle East. Dapat pinrepair na nila noong una pa. Yan, kapag merong sitwasyon doon sa Middle East, laging apekto talaga ang presyo ng krudo. Kaya dapat meron na ring plano doon. Mahirap lang naman pagplanuhan yung mga surprises eh. Yung mga alam na natin na mangyayari, dapat plug and play na lang yun eh. Pag nangyari na, ganito yung gagawin. Mabilis yung galaw at mabilis yung action. Kasi yun nga, nakita natin natake yung Air Force Base ng US sa Qatar. Of course, marami nag-worry ng mga Pilipino kasi nga baka matulad yung nangyari sa Qatar dahil nas-side natin sa US sa issue ng geopolitics at baka magkaroon ng atake yung mga kalaban natin. Are you worried po ba na baka gamitin Canon Father of Pilipinas sa possible na global war? Depende yan sa Pilipinas at depende yan sa chief architect of our foreign policy. So ayan po mga kababayan, ang linaw po. Tinatanong na po dyan kung anong mga dapat gawin, bla bla bla, tungkol sa gulo na yan. Ang sabi ni VP Sara Duterte, naiintindihan yung konstitusyon, di katulad dun sa Congressman Ortega na yun. Hindi niya naintindihan yung konstitusyon eh. Dito naintindihan niya. Depende na yan. Bakit ako mangingialam? Ang chief architect ng foreign policy at foreign relations, siya dapat. Siya, hindi ako. Bakit ako? Desisyon niya ng presidente kung isa... Buti nga hindi nagmamagaling eh. Naalala niyo si Leni Robredo, may sariling mundo? Naalala niyo, tinatanong siya tungkol sa China tsaka sa Amerika, yung doon sa West Philippine Sea. Nangingialam siya eh. Pakialamera eh. Kaya na lang din eh. Oh, wala ko alam. Hindi, pakialamera kasi siya. Bilang Vice President. Buti nga itong Vice President natin, may galang kay Pangulong Duterte. Ay, Pangulong Duterte. Naku, ayokong tawagin Pangulo. Kay Marcos. Kasi sinasabi niya, bahala na yung presidente dyan. Bakit ako? Siya ang chief architect. Saan niya ang ating bansa sa giyera, which I think is a very, very bad idea. Kasi kung nakikita ninyo ngayon, this is a war of supremacy and domination. This is a war of supremacy and domination. And in this war, you need money and power, which the Philippines doesn't have. At the moment, darating din tayo doon, sigurado. Meron akong nakausap. Ito, ang ganda na sinabi ni VP Sara Duterte. This is about money and power. Alam niyo ba, sa gera may pera? Sa gera may pera. Oh, as a matter of fact, meron akong kilalang provider sa government. Doon sa mga EDCA. Tinanong namin siya, ano ka ba? Pro Duterte ka ba o pro Marcos? Alam mo sagot niya? Hindi, pro money ako. Kung sino yung magbibigay ng project sa amin, doon kami. Pilipino ito ha. So kunwari, pag may EDCA, syempre, kailangan nila ng resources. Sa amin manggagaling, doon ako. Kaya kahit sino. Basta politikong magbibigay sa amin ng kita, doon ako. Kasi nga, pag may gera, halimbawa, yung mga EDCA, marami dyan, kailangan ng resources. Halimbawa, inumin, pagkain, tubig, kuryente, bahay, mga construction material, babae. Wala ganun. Walang ganun! So, nananalo yung mga provider, di ba? Kaya tuwan-tuwa sila. Kasi nga, may pera. At syempre, pag may provider, sa tingin nyo, walang katkung nagaganap. Sa tingin niyo, walang katkungan nagaganap. Naku, si General, si ganito. Laki ng kita dyan. Ikaw papasok ko, ikaw provider dito. Basta alam mo na.
Alam mo na. Ba't talay. Doko. Pero sa ngayon, kung wala ka niyan, huwag ka sumali sa gera ng domination and supremacy. Kasi ikaw ang talo. Ikaw talaga ang talo. Kasi sa simula pa lang ng gera, wala ka nang power, wala kang pera. Anong epekto nun? Pag nandyan na yung gera, lalo kang mawawala ng pera, lalo ka mawawala ng power. Kasi ang mga kalaban mo are trying to show that they are superpowers of the world. Okay, last question for this topic. Lance? Yes, yes. Last question for this topic. In other words, it's about this topic. Ano yun? Foreign relation. Ano to? Topic about gera. Di ba? Topic about sa issue ng Amerika. At ng ibang bansa tulad na rin ng China. Yan ang topic. Okay? Yan ang topic. Yan ang konteksto. Pakinggan ulit natin. Ito yung tanong na sasabihin niyang hindi siya hindi siya pro-China. Pakinggan natin. Magkapasas of communications Undersecretary Claire Castro quoted President Bongbong Marcos saying that Duterte or your family are pro-China in response to your previous remarks on yourselves or the type of missions. What is your response on that allegation that your family is siding with China? Siding with China. In other words, Philippine of the Earth, kung kayo nakikinig, there are two sides. Siding with China or siding with the US. Yan kasi yung awayan eh. Tandaan ninyo, nanggaling yung tanong sa konteksto na involve ang gerahan. At kasama doon ng Amerika. At ang Israel at Iran, yung gera. Ngayon, tinatanong siya, which side are you kung sakasakali? Lumala ito with China. Remember, ang China, more or less, kasi magkakasama yan eh. China, Russia, magkakasama yan with Iran. Tapos kasama rin nila dyan, North Korea. Kaya nga sabi, merong ano doon, pag talagang sumiklab ito, magkakaroon ng World War III, di ba? Yung North Korea, gegerahin ng South Korea. Yung Russia, talagang pupulbusin ng Ukraine. Tapos etong China, iti-take over na nila yung Taiwan. Tapos, ang kalaban dyan, siyempre, yung mga European countries and the US, magkakasama dyan, Japan, South Korea, and sinasama tayo. Nagigets nyo? Yan ang takbo ng usapin dito. Ngayon, ang tanong dito, are you going to side with China? Kasi pro-China ka daw sabi. So are you going to side with the China? Kasama na dyan yung iba, mga Russia, o magsaside ka dito sa Amerika? Kaninong side kayo pupunta? Ito sagot ni VP Sara Duterte. No, hindi nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung tanong ko. Where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Alinaw. Sinasabi niya, where is that independent foreign policy? Ibig sabihin, mga kababayan, sa ating konstitusyon, hindi dapat tayo nakadepende sa kahit anumang bansa. So hindi dapat tayo sumide with China, hindi tayo dapat sumide with America, with any countries. Lilinawin niya pa yan. Where is it right now? Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. Independent. Ano ibig sabihin ng independent sa Tagalog? Hindi nakadepende. Pag sinabi mong nakadepende, halimbawa, nakadepende ako dito kay... Alam niyo yan, di ba? Anong mas gusto mo? Ito. Ito. Pro-China ka ba? China ito. Alam ko China ito.
O ito, Thailand. Ano mas gusto mo dyan? Ang sabi ni VP Sara Duterte, sabi ng ating konstitusyon, dapat independent tayo. In other words, huwag kang gumamit yan dalawang yan. Gumamit ka ng human nature. Alam nyo to? Ito, Philippine product ito, alam ko eh. Ito, organic to, Philippine product. Yan, di ba? YouTube, hindi po ito sponsor. Human nature, baka naman. Hindi po ito sponsor. Ito daw ang gamitin. Kasi pwede yan sa ulo, sakit ng ulo, ganyan-ganyan, sakit ng paa, leeg, yan, ito. So, pinapipili ka. Since, halimbawa lang let's assume na Philippine product to. Pinapipili ka between the Thai product, the China product, or ito. Since nakita sa'yo, lalagi mo tong gamit, lagi mong gamit to. So, isipin nila, pro-China ka kasi ano eh. Pero ang sabi ni BP dito, asa na yung independent policy natin? So, ibig sabihin, dapat dito hindi tayo nakadepende dito sa dalawang to. Hindi ka nakadepende sa Thai product o sa China product. Dapat independent. Ito dapat ang atin. Diba? Huwag nilang pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang pro-China person. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations. So anong sinasabi dito? Ang tanong kasi, ma'am, which are you siding? Sabi kasi, you're siding with China eh. Kunwari na lang, US product to. Itong Thai product. Kasi sabi nila, lagi ka daw nagsaside sa China eh. Ano sagot ni BP? Yan naman ang lagi nilang paratang. Hindi ako, I am not pro-China. Okay? Kaya nga dito, sabi niya, we need to level up our relationship with our countries. Kaya nga sinabi niya, pansinin niyo hindi ako pro-China, I'm not pro any country at all. Ibig sabihin, hindi ako pro-China, hindi rin ako pro-Thailand, o sabihin na natin US to. Ito, hindi rin ako to. Hindi ako pro-China, hindi rin ako yung iba pang bansa. Ang ano kung gusto kong gawin, ayan, nasusunod niya yung statement, dapat nile-level up natin yung relationship natin with our countries. Ang tanong dito, sino ba kakampihan mo? China o itong US? Sabi niya, wala ako diyang kakampihan. Yan ang sinasabi niya yung Tagalog, wala ako diyang kakampihan. Wala akong bansang kakampihan dyan. Tapos, minisquote na nila by saying, tingnan mo na, tingnan mo na, tingnan mo na. Ano sabi niya? Ano sabi niya? Eto. Ayan. So, ang naging choice na bigla, Pilipinas o China? Anak ka ng putang ina. Nakakamura talaga eh. Biglang ang choice na Pilipinas o China. Yan yung pambasag ng media at saka nito ni Claire. Sandali. Ang linaw nung tanong. Ang tanong, it's about, are you going to side with China or with other countries? Sabi niya, I'm not pro-China or any other countries because we need ourself to level up. So hindi ang relasyon, hindi ako pro-China, hindi rin ako pro-Philippines. Ha? Putang ina, kung ganun pala ang tanong, bakit niya sasabihin to? Nagigets nyo ba? Nagigets nyo kung paano tinwist ng media at saka nito ni Claire? Yung statement? Ang linaw eh. Bobo ka na lang kung hindi mo maintindihan eh. Kaya na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations. Parang ganito yan eh. Bigyan ko pa kayo ng sample. Ha? Halimbawa, sabi sa'yo ng jowa mo o asawa mo, ano bang tawag din? Hindi ko alam kung anong tawagan nila eh. Ngayon sa mga jowa. Honey, sweetheart kasi yung unang panahon yun eh. Ewan ko kung magamit pa sila na ngayon eh.
Sweet. Ano? Daddy yan. Nakikita ko yan. Daddy, pag namatay ako, sinong pipiliin mong maging jowa? Si Ibana o si Gigi Delana? Halimbawa lang, kaibigan mo yung dalawa na yon, medyo malapit sa'yo yung dalawa, si Ibana o si Gigi Delana. Halimbawa lang, tinanong sa'yo yung jowa, pag namatay ako, sino lang pipiliin mo sa kanila? Siyempre, sagot ka naman. Siguro si Gigi Delana na lang kasi kumakanta pa. Magaling din sumayaw. Si Gigi Delana. Bigla kang hahampasin ng asawa mo. Punyeta ka! Bakit si Gigi Delana? Bakit hindi ako? Sandali, hindi ka kasama sa choices eh. Hindi ka kasama, di ba? Patay ka na nga eh. Kahit na. Dapat ako ang pinili mo. Tama, mali. Parang ganun sinasabi ni BP Sara Duterte. Tinanong siya, di ba? Ito, baligtad naman. Tinanong siya, anong pipiliin mo, China, US? Wala akong pipiliin sa kanila. Wala akong bansang pipiliin. Kasi ang kailangan natin, iangat yung sarili natin. Sarili natin. Magkaroon tayo ng independent policy. Sarili natin. Hindi tayo dapat sa kahit anong bansa. Hindi sa Pilipinas? Gago! Ayaw mo sa Pilipinas? Sandali, ang pinag-uusapan dito, sino yung kakampihan natin? Sino yung gusto nating ka-teammate? Sino yung isasali natin sa atin? Tapos sasabihin mo, ayaw ko sa Pilipinas? Hindi kasama sa choices yun. Tangina nyo. Wag kayong gago. Ewan ko sa mga to. With all countries, hindi lang sa China. Pero kung nakikita ninyo sa ngayon, makikita nyo na we have problems, we have issues, we have challenges with our relationship with China, particularly with our issues and the implementation of the arbitral award in the West Philippine Sea. Bakit ka kikiling sa isang superpower na kalaban nung may problema ka? Umaga, may problema tayo sa China. So bakit tayo kampi sa US? Parang magkaroon ka naman ng dignidad. Baka sabihin na iba, wala naman binanggit nung una sa US Ayan na, binanggit na niya. Bakit tayo kakampi sa US? May problema ka. Umaga, may problema tayo sa China. So bakit tayo kampi sa US? So that's the context of what she is saying or she is answering. Di ba? Bakit tayo kakampi sa Amerika o sa US? O bakit tayo kakampi dito sa China? May problema na nga tayo sa China. Ito may problema na nga tayo sa China. Alam mong magkaaway tong dalawang to, nagbabanggaan to. Kakampi ka pa sa Amerika. So anong magiging sa tingin mo mangyayari? Gulo. So sabi ni BP Sara Duterte, may problema na nga tayo sa China, nakikipag-away na nga tayo doon sa issue ng West Philippine Sea. Magkaaway sila. Bakit ka pa kakampi sa US? Di mas lalong gumuloy usapan. Kaya nga dapat wala kang kampihan sa kanila. Tapos ayusin mo in a diplomatic way. Iyan ang sinabi niya. Parang magkaroon ka naman ng dignidad as a country. Huwag yung parang yung magtago ka sa saya ng iyong nanay. Ano bang saying yun? Mali, madam. Mali. Sorry, Vice President. Mali ka dyan. Magtago ka sa saya ng iyong asawa. Gago! Hindi ng nanay. Ng asawa. Yung nanay medyo matanda na Ng asawa po. Oo, magtago ka sa saya ng iyong nanay. Hindi. You stand on your own and face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. You don't lean towards another superpower and say na, oh, please help me because he is bullying me. Yun. We have our
Filipino pride. Gets ninyo? So yun ang usapan dito. Sinong kakampihan mo? Yung Amerika o China? Sumagot ka, wala dapat tayong kampihan. Hindi mo kakampihan yung bansa mo? Hindi mo kakampihan ng Pilipinas? Dito, malinaw ho mga kababayan. Napakalinaw po. Napakalinaw po. Na tinwist po ng TV5 at ni Madam Claire Castro yung statement ni Pangulong BP Sara Duterte. Kasi gusto ko na siya maging Pangulo. Tinwist po nila. The question was, sino kakampihan mo, yung US o... Kaya nga kita ninyo yung paliwanag ni BP Sara Duterte. Bakit tayo kakampi sa US? Kaaway na nga natin ng China. Dapat ayusin na lang natin to. Yung diplomat, ito, sorry, di ko kasi, meron pa pala dulo yan eh. Ito pa yung dulo niya, no? Ito, sorry. But the entire global ayan. Kung wala kang away, huwag mo simulan yung away. You always need to cultivate good relations with not just your neighbors, but the entire global community. So, ayan ang sinasabi ni BP Sara Duterte. 'Di ba? Huwag kang magkipag-away. Magkaroon tayo ng good relation with other. So, ang usapan dito, relationship with other countries. Kaya ang sagot niya, hindi ako pro-China or any other countries. Dapat lahat tayo, we have a good relation. When you say relation, pwede mo bang sabihin sa sarili mo yan? Hindi, ako tanongin kita, jowa mo yung sarili mo? Asawahin mo yung sarili mo, ha? Hindi, pag sinabi mo, sino nga asawahin mo? Di ba, ang tanong sa'yo, sino asawahin mo? Yung kabet 1 o kabet 2 o kabet 3? Halimbawa lang, tinanong ka, sino asawahin mo? Pwede mo bang sabihin na, ayoko sa kanila na, hindi mo asawahin yung sarili mo? Ganon? Hindi mo asawahin yung sarili mo? Ang tangin ang tanong mo, ha? Nakakabuisit. Ang tanong, sino yung asawahin ko? Dito, ganon yun, yung tanong dyan eh. Ang tanong dyan, kanino tayo kakampi? Sa Amerika, sa China o ano? Biglang ang sagot mo, hindi ko sila kakampihan lahat. Biglang, hindi mo kakampihan ng Pilipinas? Ano kang klaseng vice president? Sandali, ang pinag-uusapan natin dito yung karelasyon natin, hindi yung sarili natin. Ang pinag-uusapan natin dito, sino yung kakampihan ko sa ibang bansa? Bakit napunta sa Pilipinas? Ganyan nila tinarantado yung statement ni Vice President Sara Duterte. Nakita nyo na? Nakita nyo na kung gaano kaloko yung tanong na yan? Diyan hinugot yun eh. Buti na lang talaga may social media. Nakakala ninyo, hindi ko mahuhuli. Huling-huli ko eh. Kasi nga, alam mo, nung pinapanood ko ito, sabi ko sa sarili ko, sandali nga, totoo ba? Na hindi mahal ni Vice President Sara Duterte ang Pilipinas? So, nung nakita ko yun, pinanood ko yung buong video, talagang sinaliksik ko. Talagang ginawan ko ng paraan para marinig ko yung interview. O yung nag-i-interview. Hanggang sabi ko, tangina, ang layo ah. Ang gago nyo talaga. Kaya dapat mga kababayan, maging ano tayo mapagmatyaga. Napakagago ho ng mga, kasi talagang ano eh, ewan ko kung plano ba, kasama ba to sa Oplan Horus na nabunyag? At talagang sinisiraan si BP Sara Duterte sa 2028? Tingnan natin. Kaya maging magmatsyag kayo. At sana, kung nagustuhan nyo itong paliwanag ko sa video, i-share nyo ito sa kaibigan ninyo na nalilinlang. Na, bakit ganun? Pro-China si BP Sara Duterte? Kasi propaganda yan eh. Yung ginawa nilang yan, propaganda yan. I-counter natin. Gamitin natin tong video na ito. Kung gusto nyo, i-download nyo na lang. Baka sabihin nyo, gusto ko lang kumita eh. I-download nyo, upload nyo sa sarili nyo. Hindi ko kayo itatag na copyright. Hindi yun ang issue ko dito eh.
Kaya ko lang pinapa-share sa inyo to para maintindihan nila yung tamang konteksto nung tanong na yun. Kasi ginagago nila si VP Sara Duterte.